Nahihirapan na raw po ang mga manufacturers ng sardinas na panatilihin po ang kanilang presyo dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Napaulat nga po na nakikipagpulong ngayon ang DTI sa mga manufacturers para nga talakayin kung dapat na bang magtaas ng presyo nito. Yan nga po'y kahit na sinabi po ng ahensya na walang gagalaw sa presyuhan ng pangunahing bilihin hanggang Mayo 10. Pero dahil nga po sa pagsirit ng presyo ng petrolyo ay lumobo na raw po ang gastusin sa paghuli ng sardinas. Giit pa ng mga manufacturers, matagal na pong hindi gumagalaw ang presyo ng sardinas sa kabila po ng pagtaas ng gastusin sa produksyon noong mga nagdaang taon. Sa ngayon po ay nasa 15 pesos hanggang 21 piso ang suggested retail price ng DTI para sa pinakamaliit na lata ng sardinas. Isolated incident lamang daw ang pagkawala ng kuryente at pagdeklara ng yellow alert sa Luzon at Visayas nitong Huwebes. Sabi po ng Department of Energy, nagkaroon ng issue sa supply ng petrolyo sa isang malaking planta sa Luzon. Nagkaroon lamang daw ng annual supply imbalance ng pumalyang 5 pasilidad, kaya't naapektuhan ang sistema ng Meralco at panandali ang naputol ang kuryente sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bumalik din naman daw sa normal ang lahat ng planta kinabukasan. Sa kabila po niyan, hindi naman itinanggi ng NGCP na posibleng magtaas ulit ng yellow alert sa ilang lugar. Lalo't sobrang init ng panahon. Naunang sinabi ng NGCP na sa Hunyo pa nito inaasahang magdedeklara ng yellow or red alert. Samantala pa rin pinag-aralan po naman daw ng DOTR at ng LTFRB ang pagbibigay po ng amnestiya sa mga temporary o tempo TNVS drivers. Yan po yung mga driver na kinuha ng mga ride-hailing company kahit na sobra sila sa bilang ng driver at unit. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, makikipagpulong ang ahensya sa mga transport network company para nga talakayin daw kung paano tutugunan ang issue. Anya, madali lang daw sanang magmulta at magbawi ng prangkisa pero kailangan daw isa alang-alang ang mga drivers na mawawala ng hanap buhay kung ito ay gagawin. Humingi ng pangunawa ang mga manggagawa sa dim sum production ng Kowloon House sa mga franchisee sa gitna po yan ng kanilang pagwewelga. Nagdesisyon ang mga manggagawa na magprotesta laban po sa pambabarat daw sa sweldo ng Katipunan Food Services na siyang may-ari ng Kowloon House. Humirit daw ang mga manggagawa ng 25 pesos na aumento pero hanggang 13 pesos lang ang kayang ibigay ng may-ari sa ngayon. Bagay na ikinagalit ng mga manggagawa lalo't higit 100 piso na raw ang dapat na aumento. Naipon na raw kasi ang aumento sa ilalim ng 4 na wage order na inilabas sa Metro Manila nitong nagdaang 3 taon. Hinikayat ng mga nagwewelga sa Kowloon House sa West Avenue na wag na muna mag-order ang mga franchisee ng dim sum bilang suporta sa kanilang protesta. Umakit po naman daw ang debt service bill ng pamahalaan o yung halaga po ng nabayarang bahagi ng utang. Sa datos po ng Treasury, naitala sa higit na 430 bilyong piso ang nabayaran ng Pilipinas noong Pebrero. Mas mataas yan na higit sa 700% kumpara noong Pebrero ng 2025 at higit 200% po kumpara noong Enero. Malaking bahagi raw po na binayaran ng pamahalaan ang mga principal amortization. Tumaas daw po na higit sa 10,000% ang principal payment ng gobyerno kumpara sa halagang binabayaran nito noong Pebrero noong nagdaang taon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa